I'm headed down to Nashville, looking for the country blues. I'm searching for Waylon and Hank and Willie too. So I play my songs on the sidewalk, watching all the folks walk by. I play my songs of the days gone by, looking for those country blues. Ano ang Baguio para sa'yo? Sabi nila, sa Baguio ang may pinakatapat na taxi at makulay na jeep. Mga Ilocano at Pangasinense naman, sabi nila dito, ang oportunidad magkatrabaho at mag-aral. Si Kidlat Tahimik, itinayo ang Ililica Artist Village gamit ang mga natumbang puno. Sabi nila, parang Studio Ghibli ang vibes. Sabi naman ng iba, parang bahay ng duwende. Sabi ng cameraman na ito ay isang bahay na malikhaing direktor ng pelikula. Sabi ng iba, huwag ka raw maglalakad sa Baguio palagi kasi hihingalin ka rito. Akyat baba ang sidewalk at kalsada. SM Baguio. Ang isang SM sa Pilipinas na walang aircon. Ngunit dinadayo pa din naman ito dahil sa magandang tanawin na may kita sa tuktok ng mall. Sabi ng Cup of Joe, maraming talentadong musikero dito. Kahit gabi na, buhay pa rin ang lungsod lalo na sa Burnham Park at night market. Sabi nila, masarap kumain ng kebab at strawberry taho sa gabi at may salamangkero pa. Ang Baguio daw ay lugar na masasarap na kape sa kapihan. Kahit saan naman sa Pinas, mayroong haunted house. Pero dito sa Baguio, ginawa siyang attraction ng mga turista. Sabi ng mga matatanda, masarap huminga ng malalim sa Baguio dahil sa malamig at sariwang hangin. Dito sa Botanical Garden, matatagpuan ang ganong hangin. Dito rin pala makikita ang mga halaman at puno na di kayang tumubo sa ibaba.
Sabi ng mga Igorot, nandito sa itaas ang sariling kultura at tradisyon nila. Sabi ng Amerikano, mahilig ang mga taga-Bago sa country culture. Sabi ng mga artista, ang Bago ay para sa malikhaing sining tulad ni Ben Cobb, Leo Aguinaldo, Kidlat Tahimik, John Well Reyes, Santi Bose, Cup of Joe at marami pang iba. Ang Baguio rin daw ang pangtanggal ng stress. Sabi rin nila may sumpa sa Baguio sa pag-ibig. Pero di kami naniwala doon. At higit sa lahat, chill lang sa Baguio.